categorically denied the allegation that Infintas has engaged in any unlawful activity, including the spread of disinformation to influence this coming election. Hindi sangkot sa mga aktibidad ay pinagbabawal ng batas, partikular na ang pagpapalaganap ng mga maling impormasyon para impluwensya ng 2025 midterm elections. Ito ang giniitang Infinitus Marketing Solutions Incorporated sa pagdinig ng Senate Special Committee on Philippine Maritime and Admiralty Zones. Kaugnay ito ng aligasyon na binayaran ng Chinese Embassy ang naturang kumpanya para sa operasyon ng troll farm sa Pilipinas na target ng mga ialam sa nalalapit na eleksyon. Sa Senate hearing, kinumpirma ng co-founder at managing partner ng Filipino-owned corporation na si Pin Lee alias Paul na natanggap nila ang halos 1 milyong pisong halaga ng tseke mula sa Chinese Embassy. This check actually is for the follow-up balance for the event of June 8 in 2023. We hold the event in Manila Hotel for the UPCO event. Actually, President Marcos and some other company joined this event. You were hired by the Chinese Embassy? Yeah, because we are the PR company for Chinese Embassy. Duda naman si Senador Tolentino nang ipakita ng kumpanya ang mga detalye ng ibinayad sa kanila ng Chinese Embassy. You purchased COVID-19 antigen kits. Ano to sa COVID-19 ito eh? Bumili kayo ng kits, bumili kayo ng face mask. That's requested by the President Office. Bumili kayo ng face shield. Teka muna, wala na COVID dun eh. June 9, 2023. Officially, the World Health Organization declared the end of COVID-19. 2022 pata or before. 2023 to. Either you're lying, Mr. Pen. Kinumpirma naman ng Commission on Elections o COMELEC ang mga nangyayaring operasyon ng mga troll na nagpapakalat ng mga maling impormasyon sa social media. Nagbabala naman dito si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Napansin po namin mula ng nakaraang isang buwan, mukhang lumalabas po ang efforts against the COMELEC ay massive disinformation na may mind conditioning. Pag po may nakita tayo na isang lumabas sa social media, halimbawa na nakalagay, sabi, dadayain ang halalan, in just a matter of 30 minutes, ito po makikita ng NBI, 700,000 kaagad ang views. At pagkatapos 32,000 kaagad ang comments. Mukha po naman napaka-imposible na ganun kadami kaagad ang mag-view noon at pagkatapos ganun kadami kaagad ang magko-komento. Mukhang hindi po tao yon. Inaasahan ng COMELEC na magpapatuloy pa ito habang papalapit ang eleksyon. Asahan niyo po sa mga susunod na araw, minamind condition po tayo. And therefore, ginagamit sa amin ang troll farms at ginagamit din sa atin yung naka-autobot ang lahat ng mga information. Paliwanag ni Garcia, tanging magagawa lang nila sa ngayon ay agad na maglabas ng mga pahayag upang linawin sa publiko ang katotohanan. Isa po sa dapat mapag-isipan na po ng ating kagalang-galang na Kongreso, ang social media regulation during the campaign period. Sa problem po natin, Mr. Chair, wala po tayong social media regulation law. Inaasahan ng COMELEC na kung may papasa sa Kongreso at maisa sa batas ang regulasyon sa social media kasabay ng eleksyon, ay maipatutupad rin ito sa susunod na halalan. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.